So hello guys, since wala tayong magawa for today's video, magsasagot tayo ng mga previous comments po sa mga dati kong videos. So meron pong question dito, paano po kayo nag-take IELTS here in Taiwan? So ito po yung mga step by step na process paano kayo mag-take ng IELTS first. Of course, pupunta muna kayo sa website ng IDP sa Taiwan area po dapat yan. And kailangan nyo po mag-register doon. After ng registration, doon nyo po i-fill up lahat ng mga information and needs. And of course, yung location po ng examination po ninyo ng IELTS, kung saan po kayo mas malapit. So after po ninyong ma-choose lahat, ma-register yung mga information at kung saan po kayo mas malapit na location ng examination. Of course, ayan na po yung bayaran. Dati po kasi, nasa around 12,000 ang payment po niyan. Pero I'm not sure na po ngayon kung magkano na po. So ako kasi, nag-take ako sa Taichung. Saan ako mas malapit. Although meron po sa Hsinchu area, pero mas pinili ko si Taichung. So, after po ng registration, and then, pupunta po kayo sa payment, which is yung 7-Eleven, and please print out po yung sa registration number, and yung resibo po na manggagaling po sa 7-Eleven. So, after nyo po ma-print out po lahat, hintayin po natin yung date, kung kailan po kayo mag-e-exam ng IELTS, and then, by the time na na po kayo sa examination area, kukunin po yung ID. Yung ID po ninyo, please prepare yung passport po ninyo, and then yung registration number, and then yung resibo po, kasi kakailanganin po nila yan upon registration. And take note, please be on time. Kung 8 a.m. yung exam nyo, 8 a.m., kasi wala pong Filipino time po sa kanila. So may apat po na category ang examination ng IELTS, which is yung reading, writing, listening, at yung speaking. Sa akin po kasi, wala na pong review yon. So, actually, dalawa po yung category ni IELTS dyan. So, merong general exam and student po. So, doon po tayo sa general exam, which is the easiest one. Pero, of course, as tip of getting an IELTS exam, pwede po kayong manood sa mga YouTube ahead of time para po ma-practice ninyo yung English ninyo, especially sa reading kasi medyo complicated ng konti yung reading, but for me, I got a high score on that one. So, sa mga nagbabalak dyan na mag-Canada at dyan sa Taiwan na papunta po ng Canada, good luck po sa inyo and see you soon!